So bago ang lahat, tabla na ang series ng San Antonio at Thunder after ng 122-113 win ng OKC. Ang lupit din ng series na to Laging may tumitilapon na player para maganda rin yung series sa finals kung Knicks versus Thunder. Parehas kasi silang may player na bigla na lang tumitilapon. Kita na rin yung inis sa mukha ni Victor Wembanyama habang papasok ng dugout. Para siyang kinandado ni Hartenstein kahit si SGA hindi sumang-ayon sa depensa niya kay Wemby. Meron pa ngang hinila niya yung buhok ni Castle. Nakaharap na yung referee mo ang nalunok yung pito, hindi pinansin. Naubos yung challenge ng San Antonio parang first half pa lang dahil sa mga tawag kay Wemby. Pinipisikal siya at hinihila. Hindi naman ganon yung tawagan sa game 1. Pinababayaan ng mga official. Ngayon hindi pinagbigyan dahil nasa OKC yung hari. Nag-request na. Kada lalapit din yung San Antonio, merong napafoul. Kaya nawawala sa momentum. Halos dikit pa yung game na yun Pinababayaan na rin ng mga official na hawakan si Wemby at ipitin yung mga braso niya. Nagkakaroon di umano ng Steph Curry treatment itong si Wemby. Pero based naman sa interview ni Wemby, hindi naman niya kinall out yung mga official. Sinabi na lang niyang ipapaubaya sa mga scout yung magiging game plan nila sa game 3. Meron pa rin naman si Wembing 21 points, 17 rebounds, 6 assists, 4 blocks. Naiipit nga lang talaga siya sa depensa. Si Basel naman 22 points at 6 out of 12 mula sa beyond the arc. Yung mga foul at defense dito kay Wemby, minimal na lang yun Yung turnover talaga, dun talaga sila natatalo. Si Castle meron 25 points, 5 rebounds, 8 assists, 9 turnover. Muntikang magkaroon ng back-to-back record. Sinusubukan pa niyang i-posterize itong si SGA pero naka-poster naman siya dito kay Hartenstein. Meron ng San Antonio na 21 turnover kontra sa 9 ng Thunder. Sa 21 turnover na yon, 27 points ang na-convert ng OKC. Kung nabawasan man lang ng San Antonio yung turnover nila, siguro baka nanalo pa sila nung game 2. Dahil nung game 1, swerte pa nga sila doon dahil naghalimaw si Wemby dahil din sa turnover nila. Masagwa talaga sa record. At isa pa, yung starting point guard nila ang may pinakamaraming turnover. Natatakpan kasi ng issue ng mga official at tawagan yung issue talaga sa San Antonio. Malamang sabihin sa comment section, ikaw na lang mag-coach. Okay din yun, kahit 1 million kada taon ng sahod. Pero kahit hindi ka coach, tingnan mo lang yung stats, namumula yung turnover ng San Antonio at green naman yung turnover points ng Thunder. Kahit hindi ka coach basta marunong ka lang magbilang at magbasa, makikita mong yun na ang problema talaga sa San Antonio. Buti sana kung isang game lang kaso dalawang magkasunod na game. Ano kayang nangyari dito kay Castle? Dahil sa playoffs may average siyang almost 20 points, 5 rebounds, 6 assists at 3 turnover per game. Ito yung bago ang West Finals. Dahil pagpasok versus Thunder sa dalawang games, halos triple-double average siya. Meron siyang 21 points, 5 rebounds, almost 10 assists at 10 turnover per game. Kada 3 to 5 minutes magkakaroon ng turnover itong si Castle. Nagkaroon na nga siya ng worst record Ang mayroong pinaka-worst turnover record sa conference final since 1977. Hindi kaya nahawa to kay Jake LaRabia, nadudulas yung bola sa kamay niya Kakain din ng popcorn. Mukhang gigil din tong si Castle kay SGA. Kada makikita niya, susugurin niya agad. Tapos matatrap siya sa perimeter defender ng Thunder. Yung isa pang turnover niya doon, na backcourt violation pa siya pero mukhang naduling yung referee. Based din kay Wemby, kailangan kasi nilang tulungan yung kanilang ball handler, lalo na si Castle. Sa Spurs din, mukhang mawawala pa yung isang ball handler nila dahil na-injured. Kaya kailangan din bumalik ni De'Aaron Fox sa series. Ang nakita ko lang report kasi so far, game time decision pa rin si Fox sa game 3. May isang araw pang pahinga, nakadepende kung magiging okay na yung paa nitong si De'Aaron Fox. Pero no choice si Fox kundi maglaro. Dahil kung hindi, penesh ang San Antonio. Si Dylan Harper nayari ng injury. Hinihinalang nagkaroon siya ng hamstring injury. Ang ganda pa naman na nilalaro niya sa West Finals. Key piece player pa naman siya sa Spurs panapat sa mga guards ng Thunder. Dahil mukhang mawawala siya ng medyo matagal. May advantage ng konti yung OKC dun. Base kay Dr. Evan Jeffries, ang pinaka-worst case scenario kay Harper, magkaroon siya ng grade 2 hamstring injury. 3 to 6 weeks ang recovery nun. Kahit makaabot ng finals ang San Antonio, malamang hindi niya naabutin.
Kung grade 1 hamstring injury, malamang hindi rin niya abutin yung conference finals hanggang game 7 dahil ang West Finals until May 31. Kapos agad si Harper dun dahil nasa 1 to 2 weeks ang recovery timeline at malamang pa abutin nyo ng 2 linggo ang recovery katulad ng kay Jalen Williams dati. Halos inabot pa ng 3 linggo yun. Kaya ang hirap din mamuri ng player Nauusog na tapos nai-injured pa. Sa Thunder, ang aga nilang ginamit yung kanilang second at third stringer. Parang first quarter pa lang ata or early second quarter. Kalimitan gagamitin nila yung third stringer nila late second quarter hanggang early third quarter. Ang lakas din ni Caruso ngayon sa West Finals. Naka 17 points, 3 rebounds, 5 assists, 1 steal, 0 turnover sa game 2. May total din na 57 points ang Thunder sa kanilang bench at may 10 player na ginamit sa buong rotation. Kung na-injured man si Harper sa San Antonio, si Jalen Williams na wala din ng second half dahil nagkaroon ulit ng hamstring injury. Bumalik ang injury ni Williams. Parang pang 3 balik na ngayong taon to para sa kanya. Teka, mali pala. Pang 4 palang balik. Mukhang meron ng candidate na maiti-trade sa Thunder Based naman kay Coach Dignault, ipapacheck pa rin naman nila yung hamstring ni Jalen Williams. Kaso no issue naman sa kanila kahit mawala si Williams dahil merong AJ Mitchell. Si SGA naman naka 30 points, merong pang 4 rebounds, 9 assists, 6 free throws, 12 out of 24 sa field. Pinagsabihan din niya si Pinoy Kuno na wag siyang sigawan kasi nadidistract siya kada titira. Base din sa body language nitong si SGA, parang hindi siya masaya sa panalo nila. Dahil nung tinanong siya ng reporter kung anong masasabi niya sa depensa ni Hartenstein kay Wemby, ang sinabi niya masagwa talaga, hindi niya na binreakdown. Pero nung mismong media post-game interview, binawi ni SGA yung sinabi niya at ang binanggit niya, hindi kasi niya narinig na maayos yung tanong ng babaeng reporter. Biglang humirit pa si SGA na medyo nangalawang daw siya ng Game 1 kasi mahaba yung pahinga pero nakabawi ng Game 2. Kaso controversial ulit. Mukhang nangalawang din yung pito ng mga referee ng Game 1 Mukhang gawa sa bakal yun Meron si Hartenstein naman na 10 points, 13 rebounds at effective kasi yung ginawa niya dito kay Wemby. Dahil nalimit niya si Wemby sa 5 field goals sa loob ng paint. Pinuri pa yun ni Coach Dignault na ganun talaga yung game, dapat pisikalan. Kaso based sa mga fans, hinahawakan daw kasi si Wemby. Kaso wala tayong magagawa dun, hindi naman tayo ang referee. Si Holmgren naman, hindi pa rin makaporma kay Wembanyama. Below average pa rin siya. Nasa 13 points, 4 rebounds, 3 assists sa Game 2. Hindi pa rin siya makadepensa na maayos kay Wemby. Meron ng Hartenstein ang bumabantay din. Based pa nga doon sa mga comment, nagpe-pretend na lang si Wembanyama na merong injury para iwasan siya nitong si Holmgren na i-close out or bantayan.